Nawala sila. Double check ko lang muna saglit ha. Kung andyan naman si Brother Wendell. Brother Romer na lang, Brother Romer! Brother Romer ng Bukidnon. Brother Romer, good evening. Okay, Brother Jando, isa pong pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Welcome po ulit sa programa natin sa Punto por Punto. Back to you, bro. Okay, ito tayo nga sa unang katanungan. Vilma Dugong, tanong po. Napabendisyon ko po ang bahay sa isang pari. Samantalang ang puso sa labas ng bahay ay nabaduguan noon ng asawa ko. Hindi po ba napasama sa blessing ng pare ang puso na nasa labas ng bahay? Brother Romer, sa'yo yan. So, yung ano po, yung blessing, iba po yun sa sa deliverance. Mas maigi po na i-deliverance po yung buong lugar kasi pwede man tayo pwede man tayo na anong tawag niyan, sa pare na makahingi ng pabor na kapag siya nag-blessing, pwede naman gamitin niya yung prayer of deliverance. For example, yung pagbasahin niya yung pag-break ng curses, spells, and holy ties, tapos yung Pope Leo XIII, pwede man po niyan gamitin kasi pare man po siya. So, pwede na tayo mag-request. Kasi yung blessing, iba yung blessing sa deliverance. Kaya nga po, kahit na anong blessing po talaga, aalis lang yung mga demonyo yan. Pagkatapos ng blessing, babalik lang yan. Kasi bless lang po talaga, binibless lang yung bahay. Pero pagka deliverance po kasi, iba po yun. Kasi kapag dinideliverance, lahat, yung bahay, pati yung poso, pati yung area, kasama na yan kasama na yan lahat. Umaalis po talaga yung mga unclean spirits. Yan po umaalis sila talaga, mag-aal sa balutan talaga yan, hindi natin alam kung saan yan pupunta. Kasi ang nasa ritual, go to the foot of the cross of Jesus and never return. So ganyan po yung nasa prayer. So mag-request po kayo kasi yung blessing, hindi po talaga, kahit Santo Papa pa mag-blessing po, kahit na sa Santo Papa, nandun pa rin yung infestation. Kasi hindi man dinideliverance. Deliverance po talaga. Kasi pagpapalayas po yan ng demonyo. So kapag isa po ang pinaka-essence po talaga nito, yung sa pagdi-deliverance po talaga is total conversion. See to it na lahat ng nasa bahay ay nasa grasya po. Kasi kapag wala sa grasya ni isa po dyan sa pamilya, nagkakaroon ng gulo doon sa pamilya, nagbibigay ng gulo, useless lang po ang deliverance. Ang mangyayari lang po niyan, mare-retaliate lang kayo. Ang dami na naming kaso niyan po na bro, bakit ganito pa rin, infested pa rin yung lugar kahit na deliverance, bakit? Yung kasama, yung anak, addict, ginagawang drug din yung bahay. Yung iba, nagmumura, lasing, ginawang sugalan yung bahay, katapos lang ng deliverance. So anong nangyari? Mas mare-retaliate pa kayo. So yun po huwag natin gamitin yung deliverance na parang parang isang magical na pamamaraan. Hindi po ganoon, hindi po tayo albularyo. Yung purpose ng deliverance is total conversion. Lahat po, walang exempted dyan. Kapag merong isa sa bahay ninyo na wala sa grasya, useless po talaga. May useless po talaga yung deliverance. So, yun po empower po natin lahat. Yun po talaga ang pinaka-importante kung bakit po mawala ng stronghold na ang demonyo dahil po sa kabanalan natin. Kapag nasa kasamaan po tayo ang nagdadala ng infestation sa bahay. Tayo ang nag-i-invite ng demonyo sa bahay. So para iwasan po yung infestation, mamuhay po kayo ng kabanalan, kumpisal po kayo ng yung repentance hindi yung kumpisal dahil kasi magdi-deliverance lang, ginawa niyong requirements, hindi. Total conversion. Nagsisi ka, nagkumpisal ka dahil nagsisi ka. So yun lang po bro Jando, back to you. Okay, papaalam ko lang na ako ay nag-message dito wait lang ha, kay Leo Diason, baka gusto niyang magtanong sa live.
mag-reply ka lang doon sa message ko sa Facebook Messenger mo. Nag-message ako doon, tinan mo sa message request para makita mo yung chat ko, and then mag-reply ka lang, pili kita tawagan, makakapasok ka sa live. Okay? At si Heavenly Joy Kalapis Lord, humihingi siya ng ah ng wait lang ha, ng Zoom link. Sinend ko sa sa messenger mo, pero may nakalagay dito. This account can't receive your message because they don't allow new message request from everyone. So, hindi ko po ma-send sa iyo, Heavenly Joy Kalapis Lord, ang Zoom link kasi hindi pinahihintulutan ng messenger mo. Hindi ko alam kung paano. So, na-post ba ni Ate Edna sa sa Facebook yung Zoom link? Tingnan mo sa sa punto por punto Faith and Morals na ah, Facebook account, Facebook page. Punto por punto Faith and Morals, baka nakapost doon yung Zoom link. Kasi nag-send ako ng Zoom link sa FB account mo, hindi daw makareceive ng new message request. Ano kaya ang dahilan dito? Okay, ito naman tayo ngayon sa isa pang tanong dito. Ito ay from Gregorio Cabitana. Good evening. Gusto ko po malaman, bro, yung pananaw nyo po sa dispensation na tinutukoy ng mga Bible Baptist. Tama po ba yun? Brother John Ray, sa'yo to. Brother John Ray. Brother John Ray. Oh, sige, sige. Tinan ko nun. Si Brother Romel Palma. Nandiyan ka, Brother Romel Palma? Yes, Jondo. Ayun, Brother John Ray. Tagal maka-response. Sabi to ni Gregorio Capitana, good evening. Gusto ko po malaman, bro, yung pananaw niyo po sa dispensation na tinutukoy ng mga Bible Baptist. Tama po ba yun? Di tama yun kasi parang walang aral sa Bible na dispensation na katulad ng pag-dispense nila kasi ang nangyayari kasi sa dispensation nila hati-hati yung bawat pangyayari ba. Halimbawa, katulad nung debate namin ni ni Alexander Santos, sa kanya iba-iba ang gospel. Dispensation man yun. Iba ang turo ni Paul, iba ang turo ni Christ, iba ang turo sa mga apostol, iba ang turo sa Old Testament. So that is dispensation, iba-iba. Division of tawag ito. Pangyayari na binabanggit sa Bible, lalo-lalo na ang salvation. No, na iba ang salvation na nangyari nung unang panahon. Wala pa namang salvation nung unang panahon. Iba din ang salvation ni Christ. Ganun ang dispensation, which is wrong. Dahil kung babasahin natin ang Ebanghelyo, isa lang ang gospel. Basahin mo nga sa Good News, Brother Jando, Good News Translation, Galatia 1:7. Okay, basahin sa Galatia 1:7. Okay, ganito ang sinasabi sa Galatia 1:7. Magandang balita Biblia. Itong ating mababasa. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sa Good News Translation. Good News Translation. Okay, dito tayo sa Good News Translation. Actually, there is no other gospel. But I say this because there are some people who are upsetting you and trying to change the gospel of Christ. Mayroon bang ibang gospel, Brother Jando? Isa lang ang gospel. Isa lang ang gospel, no other gospel. Isa lang ang gospel. At yung mga dispensationalists, kahit sila, hindi yan sila nagkakasundo sa dispensation nila. Tingnan mo si Alexander at si Rian Puentes, nag-aaway. Kasi si Rian Puentes hanggang ngayon may 10% pa. Si Alexander Santos wala ng 10% kasi dispensation niya eh. Ganun ang aral nila, kaya dispensationalist sila, hindi rin sila nagkakasundo. So,
Walang katotohanan yung dispensation na yan. Nagmula lang yan kay John Wesley, nag-umpisa yata yan or kay John Calvin. John Calvin. Yan. Mga Calvinist ang nagpauso ng dispensation. Hindi naman totoo yung dispensation. May dispense sa Bible na halimbawa, yung nung unang panahon, may law ang mga Hudiyo, like ceremonial law. So, in Christian dispensation, wala naman yon. Inalis man yon. So, yan ang tamang dispensation. Sa kanila, iba eh. Bawat sa ibang sa panahon ni Abraham, ibang sa panahon ni Moises, basta iba-iba sa kanila, ganun ang dispensation eh. Iba-iba. Kaya nga ang pinaka pananampalataya nila ngayon, yung 10 Commandments wala na yon. Kasi sa dispensation of Christ, ano na lang daw, manampalataya ka na lang. Kahit wala na yung 10 Commandments, kasi ang 10 Commandments sa Old Testament lang yan. So yun ang dispensation nila. Hindi naman yan sinabi sa na wag mo nang paniwala ng 10 Commandments, manampalataya ka na lang kay Kristo. So mali po talaga na aral ng dispensation. No? Walang dispensation na aral. May tamang pag-dispense ng panahon. Hindi ng salvation or ng ano pa bang binabanggit sa Bible na pinaghahati-hati nila. Tingnan mo sa Alexander Santos. Ano na siya, hybrid dispensationalism siya eh. Pati yung gospel niya, iba-iba na yung gospel niya. Malinaw naman sinabi ni St. Paul, walang ibang gospel. Iisa lang ang gospel. Meron lang mga tao na nagnanais sirain ang gospel ni Kristo. So, yun lang ba dyan, hindi totoo yung dispensationalism. Walang aral about dispensationalism. Ang mga Hudiyo, ang mga apostol ni ating Panginoon Kristo, ni ang simbahan. Bagong sulpot lang yung aral na yan ang dispensationalism ba dyan do? Okay, meron pa ditong comment dito si Elder Sik. Sabi ni Elder Sik, supak ba o kasinungalingan lamang ang tinuturo ng Katoliko? Ang tawag dito bro ay false dilemma fallacy. Wala tong pinagkaiba sa tanong ni Denmar Santiago, tama ba o hindi mali? Ano yung balik dyan do? Sabi ni Elder Sik ba, supak ba o kasinungalingan lamang ang itinuturo ng Katoliko? Ang tawag dito, false dilemma fallacy. Wala itong pinagkaiba sa tanong ni Denmar Santiago, tama ba o hindi mali? Sabi niya, ako daw yung mangmang. Sa tanong mo pa lang, kamangmangan na. Sa tanong mo pa lang, kamangmangan na. Supak ba o kasinungalingan? Kahit saan ka magpunta, pareho lang yun. Ako pa, pinagbibintangan ng mangmang. Tanong mo pa lang, kamangmangan na grabe. Sabi niya, tanong ko, tanga ba ang Jesus ng Katoliko? Bakit pinangalanan niya na Roman Catholic? Isa siyang Hudiyo. Ang sagot, hindi siya tanga. Ang katanungan mo, ang katangahan. Bakit? Wala naman kaming sinabi na si Kristo ang nagsabi, ang iglesia ko ay tatawaging Roman Catholic. Wala kami sinabing ganon. Ito ang turo namin, Elder Sek, Si Kristo, nagtayo siya ng iglesia. Yung iglesia na kanyang tinayo, walang pangalan yon. Tapos nag-iwan siya ng kautusan sa kanyang mga alagad. Mateo 18:18. Basahin ko ha. Ayon dito, ganito. Yan. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Sa madaling salita, ang kanyang mga otoridad sa kanyang iglesia tinayo, binibigyan niya ng karapatang magbawal. Ano pa? At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Hindi lang pagbabawal ang ipinahintulot ni Kristo sa kanyang mga alagad,
kundi ang pagpapahintulot din. Anong nangyari? Sa madaling salita, binibigyan niya ng authority ang kanyang iglesia na magpahintulot. Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ngayon, isa sa mga obispo ng kanyang iglesia may ipinahintulot noong 110 AD. Ang iglesia ay pinangalanan niyang Iglesia Katolika. O, may reklamo ka? May reklamo ka? Pasensya ka na ha. Siguro hindi ka kaanib sa iglesia niya kaya ka nagrereklamo. Bakit? Sa debate ni Father Darwin at ni Ramel Parba, binasa yan ni Ramel Parba. Mas maganda siguro na ating iparinig ang pagkabasa ni Ramel Parba sa naturang ebidensya. Ating sabing ebidensya dahil ebidensya naman talaga yon. Atin mo nang iparinig ha ang pagkabasa ni Ramel Parba kung saan ang mga tao ay nagsipagsigawan nang marinig ang kanyang pagbasa. Ito, Ramel Parba, ate parinig si Ramel Parba. Ito, ayan. Ang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika? Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius, Catholic. It was first used by Saint Ignatius, Catholic. Is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Nagsigawan ng mga tao. Bakit? Ang ganda ng pagkabasa ni Ramel Parba. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang ganda ng pagkabasa ni Ramel Parba dito. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. O ngayon, yung Catholic Church na yan ba? Hindi ba yan ang Roman Catholic Church? Yan pa rin ang Roman Catholic Church. Katunayan at ipakita na ang Catholic Church pala ayon sa mga Seventh-day Adventist, meron pala siyang Santo Papa. O at ipakita no? na ang Catholic Church meron palang Santo Papa. Sabi kasi nila iba daw ang Catholic, iba daw ang Roman Catholic, pero ang ebidensya sumasalungat sa kanilang sinasabi. Ito ang sinasabi ng kanilang Alpha and Omega. Yan, ipakita. Ito sinasabi atin mo na ilabas. Yan. Okay. Ito. Sabi, Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Yung iglesia pala, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. May Santo Papa pala with the Pope at its summit. Hindi namin libro yan. Libro ng mga SDA yan. Therefore, dahil merong Pope ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church, isang iglesia lang yan. Kaya kahit saan mo i-research, walang ibang founder ang Roman Catholic Church kundi si Jesus Christ. At marami ng pastor ang tinanong, kung hindi si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church, sino? Wala pang ni isang nakapagbigay ng tamang sagot. May nagsasabi, Pope Gregory daw. Kailan? 590 AD. 590. Akala ko ba Latin Vulgate sa Katoliko yan? Yung Latin Vulgate 405 AD. O nangyari na Katoliko 590 AD lang lumitaw. 405 nakapaglabasan ng Biblia Latin Vulgate. Di ba? So, tanga ba ang Jesus namin? Hindi siya tanga.
ikaw ang tanga kasi ayaw mong tanggapin ang totoo. Yun. Yun ang aking maisasagot sa iyong katanungan. Okay, ano pa sabi niya rito? Unawain mga brad, kung si Kristo ay isang Hudyo, mostly ang mga alagad niya ay Hudyo. Sa Israel siya natatag ng kanyang iglesia. Bakit pinangalanan niya Roman Catholic Church? Tanga ba siya? Hindi siya tanga. Ikaw ang tanga. For God's sake, bakit? Ang Iglesia Katolika hindi naman sa Roma nagsimula. Nagsimula sa Jerusalem yun. Hoy! Basahin. Ating ipakita kung saan nagsimula ang Iglesia Katolika. Mas maganda kasi pag tayo merong ebidensya ipinapakita, no? Dahil pag meron tayong ebidensya, siya puro lamang salita na babasura ang kanyang mga sinasabi. At ang sarap ibasura ng kanilang mga argumento. Eto, The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281, The History of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Saan nagsimula ang Roman Catholic Church? Sa Jerusalem. Hindi siya nagsimula sa Roma. Kaya kung mayroon mang katangahan siguro dito, ay sigurado ako, katanungan mo. Hindi ang aming Hesus ang tanga. Dahil ang aming Hesus ay banal. Ikaw lang yata. Okay, dito tayo sa next naman na katanungan naman ulit. Na ating ibibigay, may nakaraise na ba sa Zoom? Wala. Eto si Peter Paul. Bro, JD, tanong ko lang, bakit marahas, patayan, sapilitan, at opresyon ng RCC Inquisitions? Ito ang sagot. Ang Inquisition ay hindi marahas. Hindi patayan, hindi sapilitan. Ang Inquisition kasi investigate. Ang ibig sabihin ng Inquisition is to investigate. Basahin natin, no? Para mapatunayan natin yan. Mas maganda, ang ganda talaga ng mga katanungan nila. Kailangan talaga maglabas ng referensya. Okay. Eto. Ating basahin na. Ito unang basahin is The Pageant of the Popes sa page 160. The Inquisition was actually a system of ecclesiastical courts inaugurated to detect heresy. To investigate lang yan eh. Once detected and persisting in his error, once na-detect siya at pinapatigil sa kanyang error, a heretic was delivered to the civil courts for punishment. Sino ang nagpapunish? Ang civil courts, hindi naman iglesia eh. Heresy was regarded in the same manner as high treason might be regarded in modern times, and in those days, torture and death were sentences common to many crimes. Sino ang nagpapunish? Ang civil court. Hindi ang simbahan. Hindi naman civil court ang simbahan eh. Oh. Ano pa? Tom's Encyclopedia. The church established a tribunal called, may tumatawag. A tribunal called the Inquisition to try persons accused of being heretics. That is, of revolting against religious authority. Since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severer penalties were carried out by the state. Canon law forbade the clergy to participate in bloodshed. So, hindi talaga ang Katolik, ang simbahan mapatay, hindi ang Inquisition, kundi ang state. Since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severer penalties were carried out by the state. Yan. So, yun ang ating kasagutan at may tumatawag sa akin sa ano kaya sadya nito? Ito, sino nagparing sa akin?
Okay, tawagan ko ito. Anong sadya nito? Uy, doon. Hello bro, good evening bro. Hello bro, Gando. Good evening po. Oh, good evening bro. Pwedeng magtanong dito bro. Oh, pwede bro. Go ahead. Okay. Tawag nito bro, ano to, nag-i-echo bro eh. Narinig ba ako bro? Oh, anong nag-echo? Nag-i-echo kasi sa akin, parang bumabalik siya. Yung nagsasalita ba ako, nag-i-echo po. Yan, nag-echo pa rin ba? Wala na bro, wala na. Wala na. Okay, go ahead. Okay. Bro, tanong ko lang po yung ano, yung kasi nung last week, may nagtanong tungkol sa Lord's Day, sa linggo ba? Lord's Day. Okay, go ahead. Apo. Malinaw naman po yung ano, yung napaliwanag ni Bro Angel. Kaso paano kaya po yung ano, kasi yung sitwasyon ko kasi hindi naman ako, anong tawag doon, hindi naman ako serviceman o nasa government ganun, pero ang trabaho ko po kasi sa taxi po kasi, kaya yung linggo po salitan yung schedule ko. Halimbawa ngayong linggo biyahe ko po, so magsisimba muna ako bago ako bumiyahe, or tatimingan ko yung ano, may oras na pwede akong makaparada sa katedral namin dito sa Baguio at kukuha ako ng oras doon para makasimba, and then after nun tuloy na naman po yung trabaho. Kaya lang paliwanag ni Bro Angel, talagang hindi dapat, sana pwede, dapat pag rest din natin ng linggo, rest day sana. Brother Ang, Angel. ang, Oh, ang tanong mo? ang tanong ko doon bro, kasi dito sa ano, sa sitwasyon ko, kinukulang ako sa ano, pag hindi ako magtrabaho ng ano, kasi alternate na yung trabaho ko, parang kakapusin po ako. Excuse po ba ako doon bro? Okay, Brother Angel, pag-isagot yung kanyang katanungan. Brother Angel. Yun nga, no? Sino nagsabing mali ang paliwanag ko? Sino nagsabi? Ito bro, yung nasa WhatsApp call bro. Narinig niyo WhatsApp call? Walang sinabing mali bro, Bro Angel, tama naman sabi ko. Akala ko mali yung ano, ang danig ko mali yung paliwanag ni Bro Angel, o hindi ko naintindihan ang paliwanag kamo, ano, hindi ko maget. Hindi, parang ganito ba? Yung sitwasyon niya, tila yata hindi tumutugma doon sa paliwanag mo. So, pwede ipa-clear pa mo pa. Kasi siya ay taxi driver. Taxi driver ba bro? Opo sir, opo. Opo Oh, bro. taxi driver, at yung Lord's Day, hindi siya makapag-rest noon the whole day kasi salitan yung kanyang schedule. So, ikaw sumagot sa kanyang katanungan, Brother Angel. Oo, medyo ano tayo diyan, no? Pagdating sa ganyan kasi talagang ang turo ng simbahan, kapatid, kagaya na sa ano pa lang eh, doon sa third commandment pa lang, talagang ipangiling talaga ang araw ng pamamahinga. So, pagdating pag sinabing serviceman kasi, medyo broad yun, di natin masyadong ano yun, pero ang pagkakalam natin pag sinabi nating serviceman, kapatid, usually yan yung mga sa gobyerno, yan yung mga kailangan tulad ng mga nurses. Talagang mahirap, no, lalo na sa mga dami nating mga kababayan na kailangan magtrabaho na Sunday. Pero ang magiging problema nga natin diyan, yung alam niyo, pagka narinig niyo yung kwento ni Padre Pio, talaga napakahigpit niya sa ganyan. Kahit ang Diyos nga, kahit ang mga ano, mga Hudyo ngayon, sa kanila Saturday, although mali yung araw nila at mali yung ano nila, ang
interpretation nila sa Sabat, ang simbahan na mag-interpret niyan. So ang turo kasi talaga ng simbahan, unnecessarily servile work forbids talaga. Sabi, we must avoid all the works which prevent us from sanctifying the Lord's day. Pag sinabing day kasi, the whole day yan. No? Policemen and other necessary servicemen can work also on Sunday. So, yun yung mga servicemen kasi, yun nga, no? Yung katulad ng mga policemen, siguro sa mga trapiko, sa mga traffic enforcer, mga MMDA, malawak kaso nga yung pag taxi driver hindi sa servicemen eh. Talagang mahirap, no? But like ko sinasabi, mas mahirap maimpyerno, no? So kasi very yung natin, alam nyo, dun sa panahon ng mga kahit mga panahon ni Moises sa Old Testament talaga, bawal talagang kahit anong gawin, bawal talaga. At ngayon nga medyo mas maluwag siya, pwede nga puro mga policeman pa eh. At the same time, ako nga nag-iisip ako paano yung mga sa restaurant, di ba? Sa mga department store o kaya sa mga grocery store yung mga bumibili. At mahirap siyang sagutin yung tungkol sa taxi driver mo, kapatid. Siguro ang pwede mong kausapin diyan, hindi ako yung siguro yung mas magandang kausapin mo para may authority ka pagdating sa sitwasyon mo, iba kasi yan eh. Ang nakalagay dito, to rest and spend quality time with the family, Sunday is a day of rest. Sa simbahan po ito talaga, no? Walang nito dahil talaga sa catechism natin ito. Wala, kahit sino hindi pwedeng labagin ito unless po ang bishop i-allowed to na may mga yung dispensation yun to. Sa Catholic Church meron dispensation na tinatawag natin, pero mga bishop lang makakagawa nun. Or with authority, hindi ko lang alam kung ang pare kapag pinayagan ka ng pare, pero you can always try, at least pare na magsasabi sa inyo. Medyo mahirap talaga siyang no, ang sabi rito para mabasa, para maintindihan ng lahat. The Sunday is a day of rest and recreation. So pwede yan maglaro-laro. Actually sa mga Hudyo bawal nga ng mga recreation including sports to be spent with family members and friends. As God instructed, this day is sacred to Yahweh, your God. Do not be mournful, do not weep. Go eat and fat, drink and sweet wine, and send portion of the man who has nothing prepared ready, for this day is sacred to our Lord. It's a feast, no, day of feast to the Lord. Kaya nga it forbids, bawal yung ang pag sinabing servile work kasi, yung mga servile works, yung mga ordinary work natin yun. Forbids unnecessary servile work, you must avoid all the works which prevent us from sanctifying the Lord's day. Policemen, other necessary servicemen can work also on Sunday, provided they will attend the Holy Mass on Saturday evening. So, yun, kung magtatrabaho daw yung mga policeman o servicemen, gaya ng mga doktor siguro, mga nurse. On your situation, kapatid, ano ba yung, ang tanong mo dito, paano ba yung sa inyo po? Yung pong sa inyo, kapatid, hindi ayoko dyan, no? I'm not in authority to say yes, pwede ka o hindi. Ako nagtanong ako sa bishop dito, sabi ko nga dati, kung pwede ako hindi maigpit dito kasi sa Japan eh. So, bishop allows me, pero pwede ka magtrabaho, sabi. Pwede po ako kumain sa restaurant kasi nga, yung mga sa restaurant kasi, nagtatrabaho yan eh. Hindi naman serviceman yan. Minsan pagkasimba namin, kumakain po kami sa restaurant. So, pwede. So, but bishop talaga kinausap ko. Pero, talagang sinabi ko, ninano ko pa rin na hindi pa rin ako magtatrabaho ng Sunday. Ang chance mo dyan, bro, talk to the priest. And then, sana, basta ang binabasa natin is turo na simbahan. At kayo rin po, you can check. Kahit internet, can I work on Sunday? A holiday of obligation ka mo, i-check mo lang po sa internet mo. Pa-check nyo sa anak mo, sa mo.
kahit sino pang mag-ano sa Catholic website natin, ganun na sasabihin eh. Yung servile work bawal, pwede yung ano lang. Ngayon, with the dispensation of bishop po, or at least yung ano nyo, yun lang ang chance natin, kapatid. Talk to your priest po. Mas maganda. Totoo yan, nakakatakot yan. Paano kung lumalabag ka, mortal sin pala, di ba? And in mortal sin, one mortal sin, 1035 of Catechism, one mortal sin. Pag namatay tayo, we will go to hell. Sa lahat na nakikinig ngayon, wag nating mahirap siya kasi trabaho yan eh. Parang Brother Angel. relasyon, parang relasyon Brother lang Angel. din yan eh. Bro. Ibig mo ba sabihin kung sakali na lahat ng taxi driver is hindi kailangan Mahirap siya. mag-drive sa linggo, Mahirap siya. wala kang masakyan pa uwi. Wala mo sa pa eh. Pala no, yung mga ano, no, yung mga kung wala naman nagtatrabaho talaga, kung talagang anuin mo to, wala magtatrabaho talaga, no? Yung servile work kasi kasama yan eh, yung mga pag servile work, yung mga ordinary work natin, yung jeepney tsaka ano, yung jeepney driver tsaka mga taxi driver, hindi natin alam kung pwedeng sa serviceman yan. Kaya nga ayoko mag-ano dyan dahil turo ng Diyos yan. Ayokong dagdagan, ayokong bawasan dahil ako ingat po ako magsabi rito. Kahit sa mga kapatid ko, kamag-anak. Pagsasabihin ko talaga pag bawal, kanina lang, may nagtanong nga si Mrs. doon sa kakambal niya. Tungkol doon sa ano niya, civil lang sila dito sa Japan. O paano ba to? Mahilig uminom yung hapon tapos ang tatanong sa telepono pa naman yung kakambal. Paano yan? Umiinom alak tong yung kakambal niya, siya pinapabili, kasalanan ba daw? Ako tinatanong. Ako pa natanong mo sa ganyan, sasabihin ko talaga hindi naman sila sabi ko, hindi naman sila mag-asawa dahil civil lang sila eh. So, mahigpit talaga. Ako sasabihin ko talaga, baka na-offend yun or something, pero ayoko namang sabihin okay lang yan, kahit civil sila, okay lang yan, mag-asawa naman sila. Hindi ko pwede sabihin yun dahil civil lang sila. So ganun din po tayo dito sa Sunday, no? Obligation natin, turo ng simbahan na sinasabi ko. Ako po nagbabasa lang, no? Ano ba pwede mong gawin yan, kapatid? Lalo lahat ng nakikinig, jeepney driver, bus driver, taxi driver, tricycle driver, siyempre kailangan nila yung pera. Lahat naman eh. Pero sabi ko nga, ang Diyos kasi Diyos ng kaayusan. Alam niyo po bakit ginawa niya yung seven days is rest day even from the book of Genesis pa lang at sa mga Hudyo kasi Diyos ng kaayusan. Kasi binigyan tayo ng 6 na araw. Totoo naman ako naniniwala ako doon. Kapag nagpitong araw din ako sa trabaho ko, patay ako Monday, patay ako talaga totoo, bagsak ka. So kasi yung Diyos ng kaayusan at alam ng Diyos, yung makakabuti sa tao. Kaya dapat talaga sundin natin yun kasi mapapagod. Kaya lang paano yung mga sitwasyon niya, yung mga relyebo, palitan, paano yung mga Sunday lang ang trabaho. Hindi ko na po pwedeng dagdagan yan unless lagi kong sinasabi po rito, ibibigay ko na po kayo sa authority, sa priest. Pero yung pong maibibigay ko, yung turo lang ng simbahan, kapatid. Hindi ko po pwedeng dagdagan o bawasan yon. Yung iba, so pwede to, pwede. Yun na nga, no? Marami tayong pwedeng itanong, pero ako stick lang ako talaga sa turo ng simbahan, kapatid. Wala, hindi ko nakalagay sino ba pwede? Policeman and other necessary servicemen. So itanong niyo na lang po kay Father kapag may pagkakataon bago tayo magkasala. Mahirap kasi yung magkasala tayo na hindi natin alam. Yung bang kokonting pera ba katumbas ng alam mo yon yung kaligtasan natin? Ako iniisip ko yun eh. Anin mo yung, 'di ba? Napakalit na pera pero kaluluwa mo buong ano mo sa kabilang buhay apektado. Yun ang lagi ko iniisip yung susunugin ka ba sa impyerno? Ako lagi iniisip ko yung masunog sa impyerno. Totoo. Kasi totoong mangyayari talaga, hindi biro yun. Iniisip ko yun sa lahat ng nakikinig. Isipin nyo, paano ko sunugin ng masunog ka sa impyerno? Imagine mo, forever yun. Billions of years, doon ka na lang. That's your, yun ang forever.
So lahat ng nakikinig, mahirap siya. Kahit nga yung mga mag-live-in or lalaki sa lalaki, babae sa babae, nai-inlove na yan, no? Pero kailangan hiwalayan. Hiwalayan mo eh. Kung katumbas naman ng pagsunog sa kaluluwa mo yan, eh, wag na lang. Diba? Lahat na nakikinig, mag-isip po tayo doon. Ako yun lagi ko iniisip para ma-avoid ako sa kasalanan yung paano ko mamatay ako ng bukas. Na ano ko yung holiday of obligation na magkano lang yun, di ba? Kung ikumpara natin sa ano, no? Kung ikumpara natin ako nga mas busy kami pag Sunday, pero talagang I sacrifice the Sunday. Bakit? Turo ng Diyos eh. Turo din na simbahan pa naman. Kasi minsan simbahan na medyo mayroon siyang exemption. Pero po turo na simbahan eh, sa lahat na nakikinig ngayon. No? Yung po kapatid, mas ano si Chance yung like ko sinasabi, you ask your priest para mas ano po, kung may pagkakataon kayo yung bishop, pag binigyan ka ng dispensation of bishop, pag sinabi ni bishop sige, well and good, kayo na si bishop na ano do kung magagalit ang Diyos o ano si bishop na at least binigyan ka ng dispensation. Yung po kapatid no, strict lang ako talaga sa turo ng simbahan, hindi ko pwedeng dagdagan at bawasan kapatid. Opo, Dagdag, bro. Salamat dagdag, po. dagdag ko lang siguro kasi isa rin ako sa sumagot niyan na ako pa nga nagbasa ng CCC. Yun talagang mahirap kasi yun talaga ang aral eh. Malino naman yun sa binasa namin ni Brother Angel nung nakaraan. Pero sa CCC naman, mayroon siyang exemption. Basahin mo yung CCC natin, pinaka pahayag talaga ng simbahan, may exemption siya. Yun nga lang, dapat hindi yung ikaw yung magdidesisyon na hindi ikaw ang magtatrabaho kasi kukulangin ka sa pera, hindi dapat ganon. Sa akin lang to hindi dapat ganon. Kasi katulad sa amin dito, ako sinabihan ako last week, hindi ako pwedeng umabsent sa darating na linggo sa March dahil daming order. So tumawag ako sa pare ko, pare namin dito, pare express, paano ba to father? Sabi ng father sa akin, big problem yan kasi una-una ako ang tumutugtog sa simbahan eh. Pero para kasing may sinabihan ako na kapag tulad doon ng dati, tatanggalin ako. Kasi wala nang ibang tao. Dati kasi pinapayagan ako dahil daming tao. Ngayon kasi nag-reduce ng tao ang company. Kaya pinipirsa na ako na magtrabaho. Tinawagan ko yung pare namin. Para yung pinaka parish priest ng mga migrante. Kasi sa pinaka-parish, may parish talaga yung Koreano. Pero sa amin mga migrants, ang pinaka-head namin, isang ano ba yun si Father? Nakalimutan ko yung lugar niya. So, tinawagan ko, sabi niya, big problem yan kasi unang-una, ako ang tagatugtog. Then, sabi niya sa akin, pero hindi mo pwedeng isugal yung trabaho mo, kinakailangan mo yung work, sabi niya sa akin. You need that job. So, ganito, sabi niya, advisean kita, kausapin mo muli kung papayagan ka. Kung hindi, then just go to work. Yan ang sabi sa akin. So, at dito din kasi mga migrante karamihan dito at alam talaga nila na sa Korea, usual talaga yung nagpapatrabaho sa Sunday. Kaya dito lalo na dito sa Diocese of Uijeongbu, kung saan under kami ng Diocese of Uijeongbu, may binigay ang bishop dito na sa lahat ng migrante na hindi makakapagtrabaho sa linggo dahil patatrabahuin. Na yung term na patatrabahuin na ibig sabihin, hindi kalooban namin. Hindi kami pwedeng mag-absent. So ang guidance na ibinigay ng obispo, hindi ilang sa anticipated mass. Kahit anong araw sa isang buong linggo, kinakailangang ipalit doon sa linggo. So sa dispensation ng obispo dito, save kami. Kapag hindi kami pwedeng mag-absent sa work, dahil nga tatanggalin. Tiningnan din kasi ng simbahan yan dito.
Kawawa naman kami pag natanggal. Di ba? Tinignan ng simbahan yan. Pero yung sa'yo kasi kapatid, ang reason mo kasi, dahil wala kang pera. O kulangin ka sa pera, hindi reason yun. Di ba? Na ikaw yung magdi-decide. Yes, Bro John Ray. Oh, ikaw yung magdi-decide, hindi dapat ganun. Dapat yung na-deprive yung right mo na ayaw magtrabaho, na-deprive kasi patatrabahuin ka talaga. Yun ang ano mo, kung pwede ka bang pahintulutan ng parish priest mo dyan. Yun dapat. Pero yung sarili mo lang dahil kukulangin ako sa pera, sabi nga ng Diyos, di ba? Ask and you will be given. Wala ka bang tiwala sa Diyos, bro? Bro, Okay, bro, maraming salamat Bro John Ray po sa additional na paliwanag. so based lang po yan ako sa Paris Press Family ko. yung ano ko, sa experience ko to, no, nag-share si Brother Angel sa experience niya sa Japan. Experience ko yan dito sa Korea. Kasi yan ang sitwasyon namin dito. Yan ang katotohanan. Kapag nagpapatrabaho talaga ang amo sa linggo, hindi mo pwedeng hindian yan. Tatanggalin ka niyan. Hindi sila maaano sa'yo kasi hindi ka sumusunod sa ano. Kaya nga nakita dyan ang simbahan. Yang simbahan dito, napaka-generous, yung mga hindi makapagsimba sa Sunday dahil patatrabahuin, no? Dahil patatrabahuin, hindi yung dahil ayaw lang niyang magsimba, hindi po pwede yun. Dahil patatrabahuin. So binigyan niyo ng ano ng simbahan na sa isang buong linggo magsimba siya ng isang araw doon pamalit sa linggo. So yun ang dispensation dito. Pero yung sa iyo, bro, hindi pwede yun, bro, yung dahil kukulangin ka sa pera, hindi walang ganong ano eh. Ibig sabihin, kalooban mo lang yun eh. Mas gugustuhin mo yung pera kaysa Diyos. Hindi mo pwede yun. You cannot serve two masters. Maliban na lang siguro kung talagang kinakailangan mong kumita sa araw na yan dahil pamilya mo may sakit, kinakailangan pambili ng gamot or yung anak mo walang gatas, pwede pa yun. Pero dapat itanong mo pa rin yan sa parish priest mo. Pero kung sarili mong desisyon na alanganin ka kasi sa pera kaya ayaw mo na lang, sa akin hindi po pwede yun. Sa akin na hindi po pwede yun. Kasi kung babasahin mo yung CCC talaga na binasa namin ni Brother Angel, hindi talaga pinahayaan ng simbahan na trabahuan ang linggo. Dahil banal na araw nga yan. Banal na araw. So pag sinabing banal, tratuhin mo siyang banal. Yan lang ang dagdag ko. Yes, Bro John Ray at saka Bro Angel, maraming salamat po sa paliwanag. Bro Jando, pwedeng medyo Sir, mahaba Marco. yung pagkatanong. Pwedeng isa pang tanong, bro? Lagpas na alas 10 bro eh. O bukas na lang ako magtanong ulit, bro. Bukas na lang ulit. Balikan na lang bukas kasi alas 10, 11 na. Pag Okay, nagtanong bro. ka pa, Bro Mahaba. Jando, may nagtatanong din sa mga ano daw, sa Saudi naman sila. Ganun din ang sagot po, no? Mahirap talaga pag nasa ibang ano tayo. Buti ako, salamat sa Diyos, yung amo ko rito, pwede. Wala silang magawa. Sabi ko, no, I don't want to work Sunday. So, ayoko magtrabaho ng Sunday. Buti, pinayagan ako. Ito daw, paano daw po kami, nasa Saudi kami, yung amo namin, gusto work kami ng Sunday. Again, same answer po. Ask your priest na lang if ano no, kasi yun po yung talagang ayaw naming bigyan ng exemption, wala kaming authority na dagdagan o bawasan ng sagot. Lahat po ng nagtatanong ngayon na ang dami yan. Naku, buong mundo yan ng mga worker natin sa mga ibang, lalo na sa ibang bansa. Again, yun lang po ang ano natin. Strict lang po, strict ang Diyos pagdating sa salvation, kasi strict ako diyan pagdating sa kaligtasan. Mahirap magdagdag at magbawas sa salita ng Diyos. Mas maganda na yung sigurado kaysa dun sa alam mo na ano-ano tayo. Naku, baka pwede, baka hindi. Mahirap po yun. Stick to the church teachings po. Yun po, kapatid. Okay po. Maraming salamat, Bro Angel at saka Bro John Ray. okay, thank you sa iyo bro. Maraming salamat sa iyong katanungan. And then, dahil alas 10:12 na, actually marami talagang katanungan talaga dito eh. May tanong pa dito from Pedro Dabuhoy.
May tanong pa dito from 1416, live was suddenly ended, FYI. Hindi ko alam kung kaninong live yung nawala. Kasi yung live natin, continuous pa naman. Okay, so dahil alas 10:13 na, hanggang makakaya sinisikap po na hanggang alas 10 lang talaga. No? Ayaw natin masyadong lumagpas ng mabuti kasi baka iwan ko kayo sa ere. No? Okay, ito na tayo ngayon sa ating pasalamat ng unahin si Brother Aljan Bagatnan. Brother Aljan, gising ka pa? Yes, bro. Nag-antay lang naman ako dito ng ng sasabihin. Sige, bukas ikaw mag-host. Kaya nga. Ayan, salamat po sa Diyos pong pagpupurit kadakilan mga kapatid dahil natapos po ang ating programa ng matiwasay at wala pong ang trahedya no, na nangyari gaya ng mga nakaraang mga live na nandyan pa ako, no? Napuputol ang signal o na ano man po, no? Yan po mga kapatid, maraming salamat sa inyong walang sa pasawang pagsubaybay at sa inyong pong prayer at ngayon ko po na pagtanto mga kapatid na yung mga prayers nyo para kay Father Darwin Getgiano ay talagang effective po. Dahil po kung hindi po dahil siguro sa prayers nyo mga kapatid, siguro kagaya namin, napapagod din po ang ating buting pari. Kaya patuloy lang po sa panalangin sa kagalingan ni Reverend Father Darwin Getgiano mga kapatid. At lagi pong pinapaalala sa atin ni Brother Angel Santos, tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. Back to you, Brother Janda. Actually, naranasan ngayon ni Aljan Bagatnan, yung naranasan ko dati. Sama-sama lang ako kay Brother Darwin pero ako po yung mas napagod. Si Aljan ngayon, pagod na pagod din yan, kakasama lang kay Brother Darwin. Sama lang yun ha, walang ginawa siya. Brother Darwin ang gumagawa, sama At saka, lang Brother siya. Janda, pag-pray nyo po si Padre dahil talaga ang delikado po yung pinasok niya ngayong alam ko po yung pinasok niya po yung maling sistema ng politiko dito po sa Valencia. Mahirap po yun mga kapatid, kaya pag-pray nyo po mga kapatid na maging matibay ang katawan, spiritual, siyempre no, maging safe lang po ang ating buting pari kasi alam po natin na napakahirap po nito pero yung tapang at ang loob ni Padre ay talagang sa pagmamahal dito sa Valencia, no? Hindi lang po sana sa Valencia kundi sa buong mundo mangyayari ito. Kaya sana sa maraming pari ang katulad ni Padre na itatama ang mali. Yun na po, Brother John Lo. To God be the glory pa rin po. Talagang delikado yung ano ni Brother Darwin ngayon, yung kanyang pinapasok na na mission. Talaga hindi madali yon pero buo ang loob niya na manindigan sa tama. Okay, so bukas na lang itong mga katanungan na dami pa katanungan dito. May maganda tanong si Pedro Daguhoy. Bakit inapi at pinaalis ni Saint Sopronio sa mga Hudyo sa Holy Land, Jerusalem? Pakisagot bro Jando. Bukas na po natin sagutin ito kasi alas 10:16 na po. Kaya mga nakasave naman yung mga katanungan ninyo. So bukas na lang ulit. Okay? So at ibigay naman ngayon kay Romel Palma naman sa kanya. Pasalamat, Brother Romel. Brother Romel. Brother Romel. Wala na ito Brother Romel. Brother Romer ng Bukidnon, Brother Romer. Okay, Bro Jando. So, sa lahat ng mga nanonood ngayon, at shoutout pala, may nagpapa-shoutout sa Melension family, sa Camp Phillips, Manolo Portage, Bukidnon, at sa lahat ng mga nanonood, unang-una sa Diyos, sa mahal na ng kapurihan, at sa lahat ng mga nanonood ngayon, salamat po sa pagsuporta. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Bukas ulit, Brother Romer, ha? Okay, bro. Okay, so isa kasi kinakabahan ako pag wala si Brother Romer baka wala si Brother Winde, wala si Brother Romer, lagot. Yeah. And, Bro Romer, pwede ka ba mag-ebanghelyo bukas? Ay, pwede po, bro. Brother Public Romer. na to para ako kasi magta-topic. Ang ganda ng topic natin bukas ba? Kakaiba to. Ako, maganda po yung topic natin bukas. Sana matuloy. Anong topic, Brother Angel? Para alam namin ng thumbnail. Napakaganda ng ano natin bukas.
bakit hindi tama ang pagsamba ng mga protestante? Ako, patay tayo doon. Ah. Gustong-gusto ni ano. Ah, Gustong-gusto mo yan. At maganda yon. tapos Ngayon, ilagay mo yung sa thumbnail mo, yung nagpipreach siya sa stage. Yung ah, gano'n. sige, Bakit hindi sige. tama yung pagsamba nila kasi tapos iano mo yung sa stage na siya lang nagsasalita, tapos walang altar, wala lahat. Yung gano'n. Ah, sige, maganda yon. Maganda yan. Bakit hindi tama ang pagsamba ng mga born again at mga ibang protestante? Okay, magandang topic yan. Abangan nyo Abangan ko. yan. Abangan nyo At yan, ang okay? sasagot dyan, mga matitinding apologies sa Amerika. Ang ganda ng pagkapaliwanag. Sige po, Hmm. bukas po abangan nyo yan ha. Okay, abangan po ninyo. Maganda. Bakit hindi tama ang pagsamba ng mga protest? Okay. Sa kaibigan naman ngayon kay Brother Wendell Talibong. Ano po, Brother Wendell Talibong? Sa kanyang pasalamat. Brother Wendell, wala na. Brother Jun Ray ng South Korea. Yes, Bredando, unahan ko na lang yung topic daw in bukas. Bakit hindi tama ang pagsamba? Nila kasi sulpot sila eh. Ganun lang po yun. Oy, bawal Eh, magsalita na sulpot. Bawal. Maraming salamat mga kapatid. So, ano na ba, bababay na pala, no? So, Babay na, ayun babay na. mga kapatid, no? Tapos na naman ang ating gabi ng pag-aaral dito sa punto-punto. Maganda yung topic ni Brother Romel, no? Tapos, dagdagan na naman ang magandang topic ko, Brother Angel, bukas. So, kailan ako, Brother Jando? Ha? Kailan ako? Teka, ikaw yung pinaka-last eh. Na ano ko dun eh. Ngayong linggo na to, hindi ako pwede, panggabi ako eh. Tinan ko lang. Kasi mukhang Martes. nakita ko kasi Martes na lang mukhang ako. Roger ikaw, Ray, Bro. yung thumbnail mo ganun din, yung nagpe-preach siya sa stage. Yung isang pastor. February 28 ka bro, John Ray. February 28 pa? Matagal pa. February 26, Aljan Bagatnan. Well, Aljan, mag-prepare ka. Bro, baka hindi ako niyan makatapik bro. Gawa ng alam mo naman, biglaan yung tawag ni Padre minsan. Sabihin mo lang pag hindi Mag-prepare ka lang ako bro, pero hindi ako makasure. Sige. Ano yun natin, tulungan ko si Kasi, Brother Aljan. itatopic ko, kasi binanatan ako ni Alexander Santos sa debate namin na nasa katinuan pa ako ng pag-iisip sa mga sagot ko sa kanya. Kaya, kasi parang hindi niya naunawaan yung batas at ang gospel. Kaya paliwanag natin sa kanya, no? Para maunawaan nyo rin mga kapatid. Binanatan niya ako sa live niya. Kaya yun ang iano ko sa sa topic ko, siya ang topic ko. Pag nagka-oras i-live ko rin siya sa umaga. Sa Facebook, maganda pala mag-live sa Facebook, maraming nanonood. Oo. Sa YouTube, yung mga nakakilala lang sa akin, pero sa Facebook, ang daming manonood. Yung ako pag Buti nga sa'yo bro, marami pang nanonood sa akin nga, 2. Hindi ka kasi consistent. Dapat consistent ka sa Wala kasi. Wala ka kasi. Kasi. Si Meta o si YouTube, tinitingnan nila yung natin, yung ating pagla-live kung gaano kadalas, gaano ka hindi kadalas. Kaya hindi ka nila i-recommend pag para kang ulan, tila, buhos. Hindi pwede yung ganun. Pero sa reels ko sa Facebook bro, umabot ng 43,000 views. Wow! Buti ka pa nga, 43,000 views. Hindi pa nga ako umabot ng 5,000 eh. Pero sa live mismo, kahit paano, umabot ng 1.7 sa mismong live. So,
Pero yun, maraming salamat mga kapatid. Sa lahat, sa Diyos palauna. At sa inyo lahat. See you tomorrow. Mama, chop chop. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. Atin namang ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat po una sa Diyos, sa kanyang lahat ng kalwalhatian at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you po, Mama Mary. So sa paalala po sa lahat, sana let's pray for Pope Francis, no? Parang double pneumonia yung nangyari ngayon. Nasa hospital po si Ate Santo Papa, no? Pakisama po sa prayer niyo, no? 88 na kasi siya at may pag-double pneumonia, medyo delikado 'yon. Medyo nag-worsen yata yung ano niya, sitwasyon niya. So please pray for our Pope, no? Ang Santo Papa natin, nag-iisang Santo Papa. Sana for fast recovery. At pabaon po ng ating ebanghelyo, napakaganda kanina, ano yung bulag, no? Pinagaling proseso lang. At tayo rin, bulag pa sa pananampalataya, mababaw pa. Sana po ngayon matatag na, no? Maliwanag na sa isipan natin kung ano yung katotohanan at sana ma-share natin yun sa iba para lumiwanag din, no, ang kanilang mga mata pagdating sa pananampalataya nila. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po, back to you, Bro Jando, and good night everyone.